Simulan natin sa isang bagay na hindi lubos na naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Kahit sa mundo ngayon, kung saan binibigyang diin ang kalayaan, mga hangganan, at personal na espasyo, nasisiyahan pa rin ang mga babae na nilalapitan ng mga lalaking nakikita nilang kaakit-akit. Hindi sila direktang sasabihin, ngunit nagpapadala sila ng mga banayad at maingat na inilagay na mga senyales sa pamamagitan ng kanilang mga galaw ng katawan. At napakahalagang kilalanin ito. Kung hindi mo mapapansin ang mga senyales na ito, iisipin niya na hindi ka interesado o kulang ka sa kumpiyansa na gumawa ng hakbang. Malamang ay narinig mo na ang mga pariralang tulad ng hayaan mo ang mga babae o kung gusto niyang magsalita, sasabihin niya sa iyo. Ngunit narito ang katotohanan na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Halos hindi direktang nagpapahayag ng interes ang mga babae. Nakikipag-usap tayo ng hindi direkta. Nagpaparamdam tayo. Nagsenyas tayo. At oo, minsan ay naiinis pa nga tayo kapag ang isang lalaki ay tuluyang hindi napapansin ang mga senyales na ibinigay na natin. Isipin mo, maaaring nakatayo ang isang babae sa kabilang panig ng silid. Ipinapadala ang lahat ng senyales na kaya niya nang hindi napahiya ang sarili at hindi ka pa rin lumalapit. Mula sa kanyang pananaw, parang pagtanggi iyon, kahit na hindi ka man lang nagsalita. At narito ang nakakagulat na bahagi na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga senyales na ito ay hindi komplikado. Hindi mo kailangan ng degree sa psikolohiya para mabasa ang mga ito. Simple at halata ang mga ito kapag alam mo na ang hahanapin. Ang tunay na problema ay ang mga lalaki ay masyadong kinakabahan, masyadong ginulo, o sadyang walang malay para mapansin ang nangyayari sa harap nila. Kaya naman sa video na ito, ipapakita ko ang 5 senyales sa body language na gusto ng isang babae na lapitan mo siya. Ipapaliwanag ko ang bawat isa ng malinaw at simple para hindi ka na malito pa. At maniwala ka sa akin, kapag naunawaan mo na ang mga senyales na ito, makikita mo na ang mga ito kahit saan. Isa, paulit-ulit siyang nakikipag-eye contact sa iyo. Isa ito sa pinakamalakas na senyales na gusto ng isang babae na lumapit ka. Minamaliit ito ng mga lalaki dahil inaasahan nila ang isang bagay na halata, tulad ng pagkaway niya o diretsong paglalakad papunta sa kanila. Ngunit bihirang gumawa ng matapang na unang galaw ang mga babae. Sa halip, umaasa tayo sa maliliit at banayad na mga pagbubukas at ang pakikipag-eye contact ang pinakamalakas. Narito ang mahalaga. Kung titingnan kanya ng isang beses, baka wala itong kahulugan. Pero kung titingnan kanya, titigan ito ng 1 segundo. Iiwas ang tingin at saka babalikan ang tingin. Ang pangalawa o pangatlong sulyap ay sinasadya. Ang mga babae ay hindi pa ulit-ulit na tumitingin sa mga lalaking gusto nilang iwasan. Kung patuloy siyang magtitigan sa iyong mga mata, napukaw mo na ang kanyang kuryosidad. Karamihan sa mga lalaki ay binabalewala ito. Ipinapalagay nila na guni-guni lamang nila ito o itinuturing itong nagkataon lamang at ganoon kabilis nawawala ang napakaraming pagkakataon. Ang paulit-ulit na pakikipag-eye contact ay ang kanyang paraan ng pagbibigay sa iyo ng pahintulot na lumapit ng hindi pinaparamdam sa kanyang sarili na nabubunyag. Nagpapakita siya ng interes, ginhawa at kuryosidad ng sabay-sabay. Isipin ito, nakaupo ka sa isang kafe. Sumulyap siya mula sa kanyang libro. Nagtama ang inyong mga mata. Nagbigay siya ng mahina at malambot na ngiti at iiwas ang tingin. Maya-maya, ginawa niya ulit ito. Hindi iyon basta-basta. Sinadya iyon. Gusto niyang mapansin mo ang kanyang ipinapahiwatig. Kung babaliwalain mo ito ng masyadong matagal, iisipin niyang hindi ka interesado o natatakot na magkusa at ang sandali ay maglalaho. Ipinapakita ng mga mata ng isang babae ang lahat ng hindi niya sasabihin ng malakas. Kung patuloy siyang nakatingin sa iyo, inaanyayahan ka niyang lumapit. Ikalawa, ang kanyang ngiti ay hindi magalang. Ito ay para sa iyo. Hindi lahat ng ngiti ay nangangahulugang romantikong interes. Ang ilang mga ngiti ay sosyal, mabilis o mekanikal.
Ngunit kapag gusto ng isang babae na lapitan mo siya, ang kanyang ngiti ay nagiging mas mainit, mas malambot, mas makabuluhan. Ang isang magalang na ngiti ay mabilis at matigas. Ang isang tunay na ngiti na, "Halika ka, kausapin mo ako," ay nagtatagal. Ang kanyang mukha ay nakaka-relax, ang kanyang mga mata ay lumalambot, at ang sandali ay parang partikular na nakatuon sa iyo. Ang mga babae ay hindi nagbibigay ng ganitong uri ng ngiti ng paulit-ulit sa mga lalaking ayaw nilang malapit sa kanila. At kung ipares niya ang ngiting iyon sa pakikipag-ugnayan sa mata o bahagyang inililipat ang kanyang katawan patungo sa iyo, ang kanyang mensahe ay nagiging mas malinaw. Maraming lalaki ang nakakaligtaan nito dahil nagdududa sila sa kanilang sarili. Nagiging palakaibigan lang siya. Ngumingiti siya sa lahat. Hindi. Hindi pa ulit-ulit na nagbibigay ang mga babae ng mainit at sinasadyang ngiti sa mga lalaking hindi nila gusto. Alam na alam natin kung anong klaseng senyales ang ipinapadala ng ngiting iyon. Kung ang kanyang ngiti ay parang personal, sinasadya at lumilitaw ng higit sa isang beses, hindi lang siya magalang, nagpapakita siya ng interes. 3, naghahanap siya ng maliliit na dahilan para mapalapit sa iyo, mahalaga ang pagiging malapit. Ang atraksyon ng isang babae ay madalas na lumilitaw sa mga lugar na pinipili niyang tumayo o umupo. Kung gusto niyang lumapit ka, natural na lalapit siya o hahanap ng mga dahilan para manatili sa iyong lugar. Alam na alam ng mga babae kung saan tayo nagpoposisyon. Hindi tayo aksidenteng nakatayo malapit sa isang lalaking sinusubukan nating iwasan. Kung uupo siya malapit sa iyo kahit na maraming bakanteng upuan. Kung mananatili siya sa parehong lugar kung saan ka nakatayo. Kung ipoposisyon niya ang kanyang sarili para marinig mo ang kanyang boses. Kung lalakad siya ng mas mabagal kaysa sa kailangan niya. Hindi aksidente ang lahat ng iyon. Ito ang paraan niya para bawasan ang hadlang sa pagitan ninyo nang hindi siya ang unang gumagawa ng hakbang. Gumagawa siya ng mga natural na sandali para makapagsimula ka ng pag-uusap, mga sandaling hindi mo nararamdamang napipilitan. Ayaw ng mga babae ang pakiramdam na tinatanggihan tulad ng mga lalaki. Kaya sa halip na direktang lumapit, ginagawa nating madali ang ating mga sarili. Kung patuloy siyang lumalapit sa iyo, unawain ito. Binubuksan niya ang pinto. Hinihintay ka niyang dumaan dito. 4, ang kanyang katawan ay nakatuon sa iyo. Kahit na walang sinasabi ang kanyang mga salita, ipinapakita ng kanyang tindig ang lahat. Kung ang isang babae ay hindi interesado, ang kanyang katawan ay pipikit, nakakrus ang mga braso, nakaanggulo ang katawan, nakaturo sa ibang lugar ang mga paa. Ito ay likas. Pero kung bukas siya sa iyo, ang kanyang katawan ay hahanay sa iyo. Kahit na nagkukunwari siyang abala, pansinin ang kanyang mga balikat na nakaharap sa iyo. Pansinin ang kanyang mga tuhod o paa na nakaturo sa iyong direksyon. Pansinin ang kanyang katawan na bahagyang nakahilig sa iyo. Kahit na may kausap siyang iba, kung ang katawan niya ay patuloy na nakakiling sa iyo, iyon ay sinasadya. Bihirang direktang ipahayag ng mga babae ang pagkahumaling, parang napakahina nito. Kaya ginagamit natin ang pisikal na pagiging bukas bilang pinakaligtas na paraan ng paghihikayat. Ang mga lalaking nakakabasa ng mga pahiwatig na ito ay agad na namumukod tangi. 5, hinahawakan niya ang kanyang buhok o alahas kapag malapit ka. Parang klise, ngunit ang sikolohiya sa likod nito ay totoo. Kapag ang isang babae ay naaakit o nakakaramdam ng kaba sa paligid ng isang lalaking gusto niya, ang kanyang mga kamay ay nagiging aktibo. Maaari niyang paikutin ang kanyang buhok, ayusin ito sa kanyang balikat, ayusin ang kanyang kuwintas, hawakan ang kanyang mga hikaw, o paglaruan ang kanyang pulseras. Hindi ito pagmamataas. Ito ay subconscious. Ang isang babae ay nagiging mas mulat sa kanyang hitsura kapag ang isang taong nakikita niyang kawili-wili ay malapit sa kanya. Mahalaga ang konteksto. Kung ginagawa niya ito habang nakangiti, nakikipag-eye contact o nagpapakita ng bukas na body language, iyon ay isang malakas na senyales na gusto niyang lapitan mo. Kung mukhang tensyonado siya,
umiiwas sa pakikipag-eye contact, o mukhang hindi komportable, iba iyon. Ngunit kapag mainit at bukas ang kapaligiran, ang paghaplos sa buhok ang paraan niya ng pagsasabi, napapansin kita at wala akong pakialam kung mapansin mo rin ako. 6, mas matagal siyang nananatili sa iyong espasyo kaysa sa kailangan niya. Ito ay isang bagay na halos hindi nakikilala ng mga lalaki. Kapag ang isang babae ay hindi interesado, mabilis at malinaw siyang umaalis. Ngunit kung magtatagal siya, kung makakahanap siya ng mga dahilan para hindi umalis, binibigyan kanya ng bintana. Siguro tapos na ang kanyang inumin ngunit nakatayo pa rin siya roon. Siguro naglalakad siya sa malayong daan lampas sa iyo sa halip na tahakin ang mas maikling landas. Siguro iniscroll niya ang kanyang telepono sa malapit ngunit hindi talaga umaalis. Alam ng mga babae na takot ang mga lalaki sa pagtanggi. Kaya lumilikha tayo ng maliliit at ligtas na mga sandali kung saan maaari kang lumapit nang hindi nakakaramdam ng panghihimasok. Kung mananatili siyang malapit kahit na wala siyang dahilan para manatili, hindi iyon nagkataon. Isa itong imbitasyon. 7, kung hindi ka kikilos, mabilis na maglalaho ang kanyang interes. Ito ang mapait na katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Maaaring ibigay sa iyo ng isang babae ang lahat ng senyales sa mundo. Ngunit kung hindi ka kikilos ayon sa mga ito, mabilis na maglalaho ang kanyang interes at halos hindi na ito babalik. Bakit? Dahil ang atraksyon ng babae ay emosyonal at tumatakbo ng mabilis. Kung bubuksan niya ang pinto at mag-aalangan ka, binibigyang kahulugan niya ang pag-aalangan na iyon bilang kawalan ng lakas ng loob o mas malala pa, kawalan ng interes. Walang mas mabilis na pumapatay sa atraksyon. Ang mga babae ay hindi naghihintay magpakailanman. Kung mag-aalangan ka ng masyadong matagal, ipagpapalagay niya na hindi mo siya gusto o masyado kang hindi sigurado sa iyong sarili. Kapag nabuo na ang impresyong iyon, halos imposibleng mabawi ito. Ang ibang lalaki, isang taong nakakapansin, ay papasok at ang kanyang interes ay lilipat sa kanya ng walang kahirap-hirap. Ang atraksyon ay hindi tumitigil. Ito ay maaaring kinuha o nawala. Pangwakas na mensahe. Ang isang babae ay hindi lalapit sa iyo at magsasabing, halika, kausapin mo ako.